din yan ng adobo. Meron tayong kanya-kanyang longganisa, Lukban, Lawag, Baguio, Alaminos, Pangasinan, Kalumpit, Bulacan, Batotay ng Nueva Ecija at vegan, kung saan ipinagmamalaki nila syempre ang kanilang longganisa sa pamagitan ng isang festival. When in vegan, may pagkain na tsak inyong maiibigan. Masarap ipare sa sinangag o empanada. Partneran pa ng sukang Iloko, kaya naman kamatis. Sobrang proud sila rito sa lasa at timpla nito. Kaya naman hindi sila nangiming. Ipangalan din ito sa kanilang syudad, ang vegan longganisa. Sa palengke ng barangay Pagpartian, tabi-tabi ang mga pwestong nagtitinda ng kanilang tradisyonal na longganisa. Oh, bili na kayo ng longganisa, masarap oh. Longganisa, bili na. Pero ang mga longganisa rito, hindi nakasabi, kundi nakapakete na. 100 to 120 pesos kada plastic. Simula raw kasi nung umunlad ang industriya ng longganisa sa vegan, ginawa na rin nilang moderno ang paggawa nito. De makina. At malinis at maganda ang packaging. Actually, hindi naman siya ordinance. Of course, titingnan natin yung sanitation. It's basically to protect the consumers naman kasi for sanitation. Ang isa sa mga natitirang gumagawa ng tradisyonal na paglolongganisa ang pamilya ni Aling Delma. 28 years na po na naglolongganisa buhat po nung nag-asawa na po ako. Bali, ito na po yung inano kong negosyo. Kasi po dito rin po nakapundar si nanay ko. Garantisado ang kanila raw longganisa may halong pagmamahal dahil ang proseso mano-mano. Mas malasa rin daw dahil mas maraming sangkap. Bale po, ang first step nito, hiwalay po yung balat saka yung laman po. Tapos po iwain, i-grind po. Bale, 70% yung karne, 30% po yung taba. Pagkatapos na po nagiling, ihalo na po yung rekado ng longganisa. Yung bitoka po ng baboy lalagay sa embudo, tapos yung karne po lalagay dito sa embudo, tapos saka po. Nagawang longganisa, isinasabi sa sampayan at ibinibilad ng isang buong araw. Mas maganda po kasi yung traditional na paggawa ng longganisa, lalo na pag yung paghalo po. Para nakikita mo po ang ganda ng paghahalo, tapos yung mga rekado nahahalong mabuti. Nalasan ko ng maraming bawang itong longganisang ito, kaya ang pagsabi ko ito, tamang-tama ang timpla, tamang-tama yung bawang, tsaka tamang-tama yung anghang. Kilala ang vegan longganisa sa matapang nitong amoy at maalat na lasa. Sa dami ba naman kasi ng inihahalo ritong bawang? Huwag na ring magtaka kung bakit sandamakmak ang bawang ng vegan longganisa. Katabi lang kasi nila ang itinuturing na garlic capital of the North, ang bayan ng Sinait sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa Sinait nagmumula ang karamihan sa mga bawang na sangkap ng vegan longganisa. Vegan City kasi is the capital city. Pag capital city siya, lahat ng mga nearby municipalities, dito yung marketplace. Noon, dito yung trading post. Ngayong Enero, Longganisa Festival sa vegan. Sabay sa pista ng kanilang patron na si San Pablo at sabay din sa anibersaryo ng syudad. Longganisa Festival! Dayan na yan! Ang Longganisa Festival started 2000 when vegan regained its cityhood. We were a municipality back then. Since then, nagkaroon na kami ng Longganisa Festival. This is to put in the pedestal our one town, one product, which is the vegan longganisa. Kaya pasarapan ng longganisa recipes mula appetizer, main course hanggang dessert. Longganisa Fighting! Go KDK, go! Ang mga estudyanteng ito, ang kanilang binabalik-balikang longganisa recipe, mash up o pinaghalong longganisa at ang isa pang kilalang pagkain dito sa vegan, ang bagnet. Ang tawag nila rito, pork belly longganisa fusion. Kasi po, dito po sa vegan, mas maganda po pag
kinikilala mo yung sariling sa inyo po, kaya ginawa po namin yung ganun. I-boil ng 10 minutes ang ating pang-marinate. Ibuhos ang ginawang marinate sa pork belly. Lagay ang longganisa, tapos mag-flambe. Lagyan po natin ng tanglad, onion leek, lagyan na natin ng bawang. At syempre, hindi mawawala ang ating longganisang bigan. Pagkatapos natin lagyan ng longganisa oil, ilalagay naman natin sa oven. I-deep fry po natin siya ng 15 to 20 minutes. Nag-blend po yung pork belly at saka longganisa. Masarap po siyang isaw-saw sa suka. Pwedeng ulam sa kanin, bigan na bigan. Ang dessert chef na si Mimi, bata pa lang daw, meron ng sweet tooth. Pagtitinda kasi ng mga minatamis ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Mga dessert po ako nahihilig, kaya po umiikot ang utak ko sa dessert. Hindi naman po sa pinagmamalaki, marami na po nasasarapan sa mga ginagawa kong dessert na may longganisa. Kaya ang ideya niya, gumawa ng tupig longganisa. Pero hindi katulad ng nakagis ng tupig na iniihaw sa uling. Ang kanyang tupig longganisa, ini-steam. Ang una po, balatan natin ang ating longganisa. Pwede na po natin ilagay ang longganisa. Balutin na natin ang ating tupig with longganisa. Pagkatapos ma-steam, ilagay natin sa steam. In the first place, kung amuyin ko, hindi ko alam na longganisa siya. So, nung tinaste ko siya, nandun na siya nung matagal ko siyang nag-blend siya talaga sa sweet and the longganisa part. Maliban sa dessert, nagluto rin si Mimi ng noodle dish na sinahugan ng laing at longganisa. Ang laing vegan longganisa with Mickey. Nakuha raw niya ang ideyang ito nung minsan siyang bumiyahe sa Albay. Meron po ako natikman na sa spaghetti pasta po. Kaya tinay po namin kung pwede yung Mickey. Ako po yung nakaisip yung laing. At siya naman po ang nakaisip yung Mickey noodles po. Habang pinakukuluan ang gabi leaves, hiwain ang longganisa. Isahin mabuti yung longganisa. Lagay ang bawang, sunod ang sibuyas. Lagyan po natin ng gata. Haluin lang ng mabuti. Habang pinakukuluan yung gata, yung strainer mo gabi. Ang hotel chef naman na si Marlo, pihadong hihirit ka ng bagoong pamor kapag natikman ang kanyang kare-kare longganisa. Kasi po, native dish po yung kare-kare longganisa. Kaya binigyan lang po namin ng dish yung kare-kare natin para ma-promote po yung local dishes po natin dito sa Pinas. Kailangan lang po igisa natin yung fresh na longganisa. Matapos ang isang ora, tinikman ng mga hurado ang mga nagtatagisang longganisa recipes. Audience Choice Award. At maya-maya pa, inanunsyo ang nanalo. At ang nagwagi, Kakauno! They will receive a cash prize of 10,000 pesos. Happy po sir, kami ang nag-champion ngayon. Masaya po, hindi ko na may explain talaga kung gaano kami kasaya.
sa simpleng longganisa. Meron ngayong bonggang selebrasyon. Isa lamang sa mga hakbang para siguraduhin ang mga pagkaing sariling atin mapapalaganap pa at hindi malilimutan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.